ang gawain ng mga ito. Gayon din naman, kahit na tayo'y marami, nabubuo tayo sa iisang katawan ni Kristo at tayong lahat ay bahagi ng isa't isa. Sa mga naipahayag na revelation sa pamamagitan ng mga kapatiran, napakalinaw po na gaya po ng mga nabanggit na sirkumstansya, gaya po ni Moses, ang sabi po ituktok, gawin yung paglabas ng tubig. Pero ang ginawa po ni Moses ay nagsalita po siya. Ang ibig ko sabihin, ang utos ng ating Panginoon, gayon mang tayo ay ginagabayan niya dahil sa ating pagmamataas o paggamit ng ating isip at damdamin, ay hindi po natin siya nakukuhang sundin sa kung ano ang gusto niyang ipagawa sa atin. Ano po? Ang tanong ko po, dahil po yung mga binigay na mga pangyayari noong panahon ng Old Testament at saka ng New Testament, ang hindi pagtupad sa mga utos ng ating Panginoon ay siyang malinaw na pagputol dun sa relasyon natin, o sa madaling salita ay isang uri ng kataasan na nakikita sa atin ng ating Panginoon. Ngayon po, ito pong versikulong ito ay iniugnay po natin sa evangelism. Sabi po natin, ang isa pong tanong, ano po ang nangyari sa mga nakuha nating mga kapahayagan ng ating Panginoon, kaya po pinahayag po niya sa atin sa kaso po ni sa kaso po ng ating kapatid na Maria Magdalena, na hindi po natin nabasa sa banal na aklat, na siya ay nagpahayag ng pag-evangelize. Pero yung ibang mga alagad ay nakitaan po natin na sila ay gumugol ng oras at saka ng kanilang buhay sa spiritual na paglaganap ng salita ng ating Panginoon. Ang tanong ko po ngayon, ayon po sa mga ibinahagi, sa mga nangyari sa mga kapatid po natin sa Old and New Testament, ano po kaya ang tunay na evangelism na ngayon ay parang lumilinaw, gaya po ng magkakapatid na Maria Magdalena, Marta, at saka si Lazaro? Di po ba ang nakita po natin kay Marta noong isang pagkakataon ay nangangaral ang ating Panginoon at ang kanyang kapatid na si Maria ay walang inatupag kung hindi ang sumunod sa ating Panginoon at makinig sa kanyang mga salita. Pero itong si Marta, sa kanyang akala, sa kanyang kaisipan at damdamin, siya yung nasa tamang kaparaanan na pagod na nag-iistima sa mga dumarating. At nakita niya ang kanyang kapatid na nandoon lang
na nakikinig sa ating Panginoon. Alam po natin, binigyan din ng ating Panginoon na pinili ni Maria ang mas makalaga. At ito ay sumunod sa Kanya. Wala po tayong nakitang nagsalita si Maria, kung hindi, bagkus ang sabi po ng ating Panginoon sa Kanyang mga alagad, na huwag kalimutan ang kwento ng babaeng ito, na walang iba kung hindi si Maria. Ngayon, ang tanong ko po, ano po kaya ang tunay na evangelism? Sabi po natin, ang evangelism, gaya po ng ginagawa po natin ngayon, bagamat tayo'y magkakapatid, dahil sa ating pagkakapatiran, ang paglaganap ng salita ng Panginoon ay hindi lamang dapat sa atin. Kailangan madinig. Parang pagtupad sa dalawang utos, ano po, yung pag-ibig sa ating Panginoon at ang pag-ibig sa kapwa. Na ito ay nasasalamin sa gawaing evangelism. Ngayon, ang tanong ko lang po, ano po ang evangelism? Ano po ba talaga ang evangelism? So, sa nakalipas na linggo na pinag-usapan po natin itong iba't ibang parte ng katawan ng ating Panginoon. Gaya po ng mga nabanggit na sirkumstansya. Ang tanong ko po dito, gaya po nung nangyari kay Moses, ano po, sabi ng Panginoon, tuktok niya yung tungkod niya sa bato at lalabas yung tubig. Pero ang ginawa po ni Moses ay nagsalita siya. Ngayon po, nakita po natin ang mga alagad sa New Testament na nangangaral sila. Pero nakita po natin ang isang kapatid nila, kapatid po natin na si Maria Magdalena, na nakasulat nga po na sumusunod lamang po siya sa ating Panginoon at nakikinig. Nandun din po yung magnanakaw sa bandang kanan na hindi na po nabigyan ng oras o ng panahon. Kung na-extend pa po niya yung buhay niya, ano po ang pwede niya pang nagawa para sa ikaluwalhati ng ating Panginoon. Ang tanong ko po ngayon, ano po ang evangelism? Ito po ba ay nalilimit lamang sa paglaganap ng salita ng ating Panginoon? Pero ang sabi po natin sa sirkumstansyang ibinigay ng ating Panginoon, iba-iba po ang parte natin sa ating sa tungkulin natin bilang kamanggagawa ng ating Panginoon. Ngayon, ibinibigay po ng ating Panginoon unti-unti kung tayo po ay nasa standard na kababaan na katanggap-tanggap sa Kanya. Kaya ang tanong ko po, ano po ang tunay na ebanghelismo? Ito po ba ay nalilimita dun sa paglaganap ng salita ng ating Panginoon? O mas malawak pa po doon ang tunay na ebanghelismo? Yung tanong ni Sister patungkol sa evangelism, i-correct nyo ako kapatid kung mali ako. Nung hindi pa natin kakilala ang Diyos, lumabas ang evangelism yata dyan dahil doon sa ipinag-utos ng Panginoon sa Matthew 28:19. Go ye therefore and teach all nations. Kaya yung mga iba't ibang grupo sa Kristyanismo, ganyan ang ginawa. At yun ang nakita nilang
evangelism bilang pagtupad doon sa ipinagutos ng Panginoon sa Matthew 28:19. Pero sa atin, kapatid, ang lumabas na evangelism ay yung ipinagutos ng Diyos tungkol sa batas ng ikapo. Sa batas ng ikapo, tinutupad din yan ng mga hindi nakakilala sa Diyos. Tayo noon, ipinangaral din sa atin kung paano tuparin ang batas ng ikapo. Dahil doon, sinasabi ng Diyos na dapat ihandog yung 10 bahagi ng iyong inani. At dahil, sabi nga ng mga mangaral, hindi naman lahat farmers. Paano matutupad ng mga tao yung batas ng ikapo? Kaya kinonvert nilang pagbibigay ng ikapo sa pamamagitan ng, sabi nga ni Brother Meno, sa pamamagitan ng iba't ibang currencies. Na siyang sinasabing ani, yung kinita bilang ani. Ibigay yung 10 bahagi na magagawa yan sa pamamagitan ng paggamit ng math. Iko-compute. Pero ang nakita natin nung tayo ay maging tupa, nung makilala natin ang Diyos, ginawa niya tayong tupa, inalis tayo doon sa pagiging kambing. Yung palang batas ng ikapo, meron siyang kasunod na nakasulat doon, maliban doon sa paghahandog ng 10 bahagi ng iyong inani, sabi ng Panginoon, at dalhin mo doon sa lugar na sasabihin ko sa iyo upang iyong kainin. Iyon, napansin natin, kapatid, binaliwala na ng mga mangaral. Dahil kung ginamitan nila ng isip yung pagbibigay ng 10 bahagi ng kinikita para ang lahat ay makatupad. Pero doon sa ginamit nilang unawa ng tao, hindi po pwedeng i-apply doon sa huling bahagi. Dahil paano mo gagawing dalhin mo yun sa isang lugar at kainin mo lahat? Halimbawa, kung naghandog ka o kumita ka ng 100 milyon, magbibigay ka ng 10 milyon, paano mo kakainin yon sa harapan ng Diyos? Kaya ang mga mangaral, wala na yun. Tahimik na lang sila sa parting yon. Pero tayo, dahil nakilala natin ang Diyos bilang salita, ayon sa John 1:1, lahat ng salita ay Diyos. Kaya hindi natin pwedeng baliwalain yung huling bahagi ng paghahandog ng ikapo. Dahil kapag binaliwala natin yon, ay para nating binaliwala ang Diyos. Kaya sa yung parting yon ay tinanggap din natin. Maliban doon sa pagbibigay na 10 bahagi ng mga inani, kailangan dalhin sa isang lugar kung saan ituturo ng Diyos upang kainin natin. Yun, kapatid, ang nakita kong parang kumpleto. Ewan ko, itignan ninyo, kapatid. Baka sa akin lang nanggaling yun. Yun ang nakikita kong kumpletong evangelism na gusto ng Diyos na ipagawa sa kanyang mga pinili. Kaya yung mga kapatid na halimbawang gagamitin ng Diyos bilang bibig sa oras na ito, dahil sila ay naging tenga at napakinggan yung kapahayagan ng Diyos sa katotohanan sa kanyang mga salita, pwede siguro nating ibahagi ngayon.
hintayin natin ng Diyos kung ano ang ipapahayag niya sa katotohanan sa kanyang mga salita doon sa tanong ni Sister kung gaano ba kalawak ang evangelism. Yun lang mga kapatid, baka meron gustong magbahagi sa salita. Sa mga kapatid, sabi nga natin, para tayong nasa garahe na paikot-ikot yung microphone, hindi humihinto. Patungkol naman kay Maria Magdalena, kung bakit wala ngang nasusulat na siya ay nag-evangelize. Pero alam natin merong isinulat si Apostol Juan. Doon sa huling bahagi, sabi niya, kung isusulat lahat ang ginawa ni Jesus, kahit sa mundong ito ay hindi magkakasya ang mga aklat. Ibig sabihin marami pa siyang ginawa na hindi na nasulat. Pero parang sa Panginoon, kumpleto na. Itong banal na aklat para sa atin. Dahil dito niya ipinapahayag ang katotohanan sa kanyang mga salita sa pamamagitan ng kanyang salita na hindi nahayag sa mga kambing. Sa atin lang. Kaya yung mga ipinahayag niya, hindi na nga nasusulat, pero ginawa ng Panginoon. At dahil parang magagawa ng Diyos na ipahayag na si Maria Magdalena ay nag-evangelize din. Kahit hindi ito nasusulat at hindi nababasa, pero yun lamang ginawa ng mga alagad pagkatapos ng Pentecost, nang nanahan sa kanila ang banal na espiritu, lahat sila nagsalita. Parang doon pa lang kapatid, kasama na si Maria Magdalena dahil lahat sila nagsalita. Doon ipinapahayag ng Diyos, bagamat hindi nasusulat na hindi nakaspecify na si Maria Magdalena mismo ay nagsalita, pero doon parang lumalabas kasama na siya dahil isa siya sa mga alagad ng Panginoon kung saan nanahan ang banal na espiritu. O yung mga kapatid, may gusto na ibahagi o may mga tanong na gustong malaman ng kasagutan sa pamamagitan ng magiging kapahayagan ng Diyos. Yun lang kapatid. Parang lahat tayo, katanungan natin yun, no, kapatid, yung sa evangelism, no, kapatid. Dahil alam natin, pag nagsalita tayo sa salita ng Diyos, parang yun ang isa sa mga mag-evangelize tayo, parang gano'n, no, kapatid. Dahil pinaliwanag ng Diyos sa atin nung nakaraang linggo, yung mga sangkap. Pag pala sinabi ng Diyos na gamitin ang bibig, parang tumutukoy doon yung evangelism. At ang bibig ng Diyos ang nagsasalita, parang ika nga, no, kapatid. At nakita natin na si Maria Magdalena, hindi naman siya nagsalita, ika nga, no? At nakita natin yung kanyang hindi pagsasalita, parang ginamit niya yung kanyang tenga dahil nakinig lang siya. At pinahayag ng Diyos yung kanyang pagpapakumbaba, no, kapatid. Siguro, idagdag ko lang yung mga sangkap, halimbawa yung sa mata. Sa physical, ang mga nakikita nating mga bagay, parang gano'n, no, kapatid. Pero minsan sinasabi natin, lagi nating sinasabi na tignan po natin, parang gano'n, no, kapatid. Sa spiritual kaya, kapatid, hindi kaya yon yung tignan po natin. Tignan po natin kung ano yung ang katotohanan. Tignan po natin yung katotohanan siyempre sa kapakaran ng Diyos, parang gano'n, na, kapatid.
Hindi kaya yun ang spiritual na mata? Dahil kung titignan natin, parang gano'n, no? Hindi nanggagaling sa atin, kundi tingnan muna natin sa kaparaanan ng Diyos kung ito'y nanggagaling sa Kanya. Parang gano'n. Sa kamay, kapatid, parang yung nabanggit nung nakaraan, no? Yung si Samson sa kwento, dahil malakas ang kamay niya nung tinutokso siya ni Delilah, no, kapatid. Ganun din nung napanalo ni David kay Goliath, yung mga kamay nila, kapatid, yun ang ginamit. At yun ang parang binigay ng Diyos sa atin na spiritual sa kamay. At natalo nila yung kalaban, parang gano'n, no, kapatid. Yun po natin. Mga kapatid, tungkol kay Maria Magdalena na nakikinig lang, tungkol nga doon sa ipinahayag ng Diyos sa atin na ang bawat isa sa atin merong iba't ibang sangkap ng katawan. Kaya ang Diyos ang siyang talaga kung kailan tayo magiging bibig, tenga, mata, kamay at paa. Nung puntahan ng Panginoon ng magkapatid na Maria Magdalena at Marta, dito kapatid, palagi natin sinasabi, tayo pala si Marta. Parang gano'n, no? Dahil hindi natin pwedeng kinin yung kay Maria Magdalena na pinuri ng Panginoon. Nung puntahan sila, parang sabi ng Panginoon sa kanila magkapatid, gagawin po kayong tenga, kaya makinig kayo. Si Maria Magdalena sumunod, kaya andun siya sa paanan. Walang himik, o hindi nagsasalita, walang ginagawa, nakikinig lang. Pumayag siya na maging tenga. Kaya doon pala kapatid, makikita natin ang kababaan ni Maria Magdalena. Kaya hindi po pwedeng kapag ginawa siyang bibig ng Diyos ay hindi siya magsasalita. Kaya maliwanag doon na nagsalita siya sapagkat ginawa rin siyang bibig ng Panginoon, hindi lang puro tenga. Pero itong si Marta, hindi pumayag. Parang sabi niya, hindi po Panginoon, ako'y kamay at ako'y mata. Kaya si Marta, sa halip na makinig, ginamit yung kamay, may ginagawa. At ginamit yung mata niya, tinignan si Maria Magdalena. Kaya sabi nga niya sa Panginoon, hindi mo pagsasabihan yan, bakit ayaw niya akong tulungan? Tingnan niyo kapatid, kapag ang gusto ng Diyos sa hindi nasusunod at ang gusto natin ang siyang nasusunod, si Marta, mas ginusto niya maging kamay at maging mata, kung kaya siya mismo ginamit din ang bibig niya ayon sa kanyang kagustuhan. Hindi ayon sa kagustuhan ng Diyos. Kaya nakapagsalita siya ng hindi maganda kay Maria Magdalena. Sabi ng Panginoon, mabuti yung pinili ni Maria Magdalena. Parang sabi niya kay Marta, di ba sabi ko sa inyo maging tenga kayo? Yun lang. Si Maria Magdalena, pinili niya, tinanggap niya na maging tenga lang. Kaya tingnan mo, hindi nagsasalita. Walang imik. Hindi gumagawa. Hindi ginamit ang paa at kamay. Pero ikaw, parang sabi ng Panginoon, sinaway mo ko. Bakit bakit ayaw mong maging tenga? Bakit mas ginusto mong maging kamay at maging mata? Kaya ngayon nagsasalita ka ng naayon lang sa'yo.
at hindi galing sa akin. Pero ang ginawa ni Maria Magdalena, yun ang mabuti. Parang ganun, kapatid, di ba? Yun lang, kapatid. Baka may ibang kapatid naman, baka rin gusto niyo bahagi. Siguro, yung mga sangkap na ito, yung pinahayag ng Diyos sa atin, no, kapatid? Dahil ang maintindihan ng nasasabihin nating natural na tao, yung nakikita nila physical o literal, no, kapatid? Pero sa atin, ibinigay pala yung mga kakulugan ng mga sangkap na to, yung sa mata, kamay, bibig at paa, no, etc. Dahil sa kabilang banda, yung mata pala sa natural na tao o sa harapan ng Diyos, sa hindi nakikita yung katotohanan, sila yung mga bulag. Sa tenga naman, bingi, parang ganun, no, kapatid? Sa paa, pilay. Kaya sa mga nagpakumbaba o mga pinili, yung mata, tenga, o kamay, bibig, binigay sa atin ng Diyos yung kahulugan, no, kapatid? Pero sa kaparahan pala ng Diyos. Ibig sabihin, ibinahagi sa mga Bible character sa Biblia nung nanalo sila dahil sa pamagitan ng kamay sa kapangyarihan pala ng Diyos, parang ganon. Hindi tayo pwedeng makinig o gamitin ang ating spiritual na tenga kung sa ating kakayahan lang. Hindi pwede, no, kapatid? Kailangan manggagaling sa Diyos. Kailangan manggagaling sa ating modelo, ika nga, no, kapatid? Dahil ang modelong nagturo sa atin lahat ng bagay patungkol dito sa mga sangkap, no, kapatid? Tignan po natin. Ipinakita ng Diyos sa atin, o baka kung pwede, yung mga sangkap na to, doon pala tayo nag-i-evangelize eh. Kapag pala nakinig tayo, parang nag-i-evangelize na rin tayo, kapatid, no? Hindi lang doon sa bumubuka ang ating bibig, doon din pala sa pakikinig, sa paggamit din ng kamay, lalo na sa bibig, no, kapatid, yung mag-evangelize nga tayo, yung lalabas yung mga spiritual na salita ng Diyos. Pero pinakita ng Diyos kay Maria Magdalena, di man bumuka ang kanyang bibig, pero dahil sa kanyang pakikinig, parang nag-evangelize na siya. Kasi pinahayag ng Diyos sa atin ngayon, dahil sa kanyang pagpapakumbaba, nagpakilala ang Diyos sa kanya. Ang Diyos, ang pinili niya ay si Maria Magdalena na patutot at hindi yung kapatid niyang si Marta. Dahil si Marta pala, kagaya ng nasabi, hindi siya pwede dahil tinuruan niya si Jesucristo na sabihin mo sa aking kapatid na tulungan niya ako at siya ay abala. Sa Diyos hindi pwede yan, no, kapatid. Kaya kahit hindi bubuka yung bibig ni Maria Magdalena, siya pala ay nag-evangelize dahil sa kanyang pakikinig. Tignan po natin. Sa ating programa, mga nagpapatotoo sa ating Bible Study on the Air, programa sa radyo. Kung naalala ninyo yung taga-Ormoc, na kung saan yung nanay niya nakilala ang Diyos. Alam natin yung patotooan ng anak. Yung nanay niya may cancer. Sandali na lang yung buhay niya, no? Pero nangyari, binigyan siya ng pamphlet. So, parang ginawa ng Diyos na maging mata siya. Kaya binasa. At parang sumunod siya na maging tenga siya. Kaya parang pinakinggan ang sinasabi ng Diyos. At nakilala niya ang Diyos.
Pero kahit sandali na lang yung buhay niya, pumayag pa rin siyang maging bibig, nang gawin siya ng bibig ng Diyos. Kaya sabi niya sa kanyang anak na nagpatto, binasa mo ba ito? Ako, sabi niya, binasa ko. Kaya ngayon, payapa na ako. Nag-evangelize siya sa anak niya. Sa sandaling oras, kapatid. Kaya si Maria Magdalena pa kaya na tumagal ang hindi magsasalita o hindi magiging bibig. Doon sa kababaan niyang yun, siguradong gagawin siyang bibig ng Panginoon. Yan lang, kapatid. Maganda rin halimbawa yung babaeng Samaritana, no? Yung babaeng Samaritana natagpuan ni Jesus sa balon ni Jacob, no, kapatid. Kung titignan natin yung babaeng Samaritana, parang nagipag-usap siya kay Jesus, no, kapatid. At siya ay nakinig. At pagkatapos nun, pinamalita. Parang ganun, no, kapatid. Nakinig siya kay Jesus Kristo, ginamit niya yung tenga, at pinamalita, ginamit ang kanyang bibig. Pinamalita niya yung nakita niya sa balon ni Jacob. Pinamalita niya kung paano na makakuha ng tubig na hindi na mauuhaw ulit, parang ganun na, kapatid, sa spiritual na kahulugan. Parang yung babaeng Samaritana na to, nakinig siya at ginamit niya yung kanyang bibig at ang kanyang spiritual na tenga, ano, kapatid. Sa sitwasyon natin, parang ganito ngayon tayo nakikinig sa Diyos at kagaya ng ginagawa natin ngayon, kapatid, pagsasalita tayo sa kaparanan ng Diyos, ano, kapatid, kung ano yung gustong pahawatig o ipabatid ng Diyos sa kanyang mga spiritual na salita. Okay, natin. Buti po ng ating Panginoon, ano po ito pong mga pinapahayag niya sa atin. Ang isa ko pa pong tanong, dun sa parabola po ng prodigal son, bilang mga anak, yung pong dalawang anak, yung matanda at saka yung bunso, nakikita po natin na obviously, yung pong prodigal son doon, yung po yung nag-iwan sa kanyang ama at hiningi yung mana. Pero nung nakita po niyang wala po siya sa tamang landas, ay nagdesisyon po siyang bumalik sa kanyang ama at humingi ng tawad. Nakita po natin sa dulo, yung kapatid na hindi po naging pasaway sa kanyang ama, nagalit po siya sa kanyang ama dahil kung bakit hindi naman po siya naging pasaway ay hindi naman po nagkaroon ng piyesta katulad ng piyestang hinihandog ng ama niya sa nagbalik na kapatid niya. Ngayon po, yung pong nabanggit po ng kapatid na open-ended po itong parabola po. Hindi po katulad po ng nakita natin kay Maria Magdalena, bagamat sa nakasulat, hindi po siya nakakitaan na nagkaroon po siya ng pagkakataon na mangaral, ano po. Pero ngayon, malinaw, hindi lang po nasulat. Pero, totoo pong ang mga alagad ay tumupad dun sa utos ng ikapo. Dito po, ang tanong ko, dun sa panganay na anak ng ama, pareho niyang anak yon. Yung isa na naging prodigal nga, at pagka realize ng prodigal son, bumalik siya sa kanyang ama.
ang basis po natin pareho po silang anak, ano? Maari po bang, do wala pong nakasulat, ano, open-ended po yung parable. Wala pong nakasulat na nagbalik loob yung panganay. Pero obviously, naging self-righteous po siya dahil sinisita niya po yung ama niya kung bakit itong naging matigas na ulo na anak at naglustay ng kanyang mana ay nagbalik at pagkatapos natuwa ang kanyang ama sa kanyang pagbabalik. Samantalang siya na hindi naman naging disobedient sa kanya ay parang sumasama ang loob. Maari po ba kayang sa hindi nasusulat ay nakapagsisi din yung matandang kapatid? Po natin kung pwede. Yung parang nagtuturo dito yung walang kondisyon na pagmamahal at pagpapatawa dito nga mga nakasulat ng isang ama. At ang yung nakikita natin dito kapatid, yung nung nagdesisyon siyang umuwi at magmakaawa at gawin na lang alipin. At gawin na lang alipin ng ama. Parang gano'n na kapatid. Yun ay sumisimbolo sa pagpapakumbabayan, mga kapatid. Parang pagpapakumbaba. Kaya nasabi kanina, yung walang kondisyong pagmamahal ng ama at pagpapatawad sa kanyang anak. Parang ano to pa kapatid parang nakikita ko dito yung dalawang magkapatid na ulit, si Maria Magdalena at saka si Marta, no? Dahil yung kapatid niya dito nagreklamo no kapatid, dahil naging masunurin naman siya at ginagawa niya yung mga bagay na parang kagaya ni Marta, pero parang nung dumating yung bunsong kapatid at nagpasya siya na gawin na lang siyang alipin, tinanggap siya ng ama at galak na galak, parang gano'n ang kapatid. Walang pinagkaiba kay Maria Magdalena na nakaukulang doon sa paanan ni Jesucristo at pagpapakumbaba yung pinakita, no kapatid. Dahil yung kondisyon pala ng Diyos parang o yung hinahanap ng Diyos sa isang kagaya natin, yung pagpapakumbaba talaga, no kapatid. Dahil wala kanina yung mga nababanggit na mga Bible character tulad ni Samson, ni David, sila pala yung nagpakumbaba. Dahil si Samson sumisimbolo siya sa spiritual na babae dahil sa kanyang mahabang buhok, no kapatid. At si David naman dahil siya ay bata, yun ang sikreto na natalo niya si Goliath, ika nga, no kapatid. At tumutukoy yun sa bata o sanggol at sa pagpapakumbaba. Tignan po natin kapatid. Konektado po dito, sabi po niya, gayon din naman kahit na tayo'y marami, nabubuo tayo sa iisang katawan ni Kristo at tayong lahat ay bahagi ng isa't isa. Ito po ba ay nauugnay sa ating na duty na mag-evangelize, na yung huling kaluluwa na magbabalik sa ating Panginoon, na sa kanyang foreknowledge ay magbabalik sa kanya, ito yung bubuo sa iisang katawan ni Kristo. Tama po ba yon? Yung, di po ba ngayon, sa dami-dami po ng nangyayari sa ating mundo, gaya ng gyera, mga lindol, mga sunog,
Ang ibang nagbabasa ng Biblia, nag-aaral sa Biblia, ang sinasabi nila, malapit na ang physical end ng mundo. Alam po natin, mangyayari lamang po yun. Tama po, mangyayari po ang katapusan ng mundo kung ang pinakahuling kaluluwa na sa foreknowledge ng ating Panginoon ay magbabalik loob sa Kanya. Ito po ba ay nauugnay na mabubuo yung sa iisang katawan ni Kristo? Tama po ba yun? Dahil yung pinakahuling kaluluwa ang bumuo sa itinatayong kaharian ng Diyos. Pwede siguro yan. Evangelism, ano po mga kapatid, hindi mabubuo ang iisang katawan ni Kristo dahil alam po niya na meron pang mga kaluluwang magbabalik loob sa Kanya. At bilang kamanggagawa niya sa katotohanan sa Kanyang mga salita, ay nagiging instrumento po tayo para makamtan po natin yung kabuuan ng iisang katawan ni Kristo. Ganun po pala kahalaga ang tunay na evangelism. Tunghayan po natin sa dalawang magnanakaw na nakapagitna ang ating Panginoon. Maaari po bang yung nasa kaliwa, sinabihan po ang ating Panginoon, sabi niya, kung ikaw si Kristo, bakit hindi ka bumaba dyan? At iligtas mo ang sarili mo, pati na kami, sabi po niya. Sumagot po yung nasa bandang kanan. Sabi po niya, na bilang isang magnanakaw, karapat dapat lamang po yung parusang kanilang tinatamo ngayong sila'y pinako sa krus. Ay, bali hindi po sila pinako, no? Tinali lamang po sila. Sa ganito pong ginawa ng magnanakaw sa bandang kanan, sa narinig niya sa pagtutuyang ginawa ng magnanakaw sa bandang kaliwa, hindi po ba form of evangelism na yung ginawa ng magnanakaw sa bandang kanan? Patati, maaari lamang pong i-post sa ating group chat, para po siya po yung ating pag-uusapan. Sana po nakapagbigay linaw po ang kapahayagan ng ating Panginoon tungkol sa tunay na evangelism na siya pong ating tungkulin bilang kamanggagawa ng ating Panginoon Jesucristo. Okay na po ba tayo ngayon para sa paksa po natin ngayon? Okay na, sister.